Okay, again, good afternoon. So we're at the second part of our lesson after we discuss Leviticus 19, the influence of this chapter in the book of James. Alam ko ang dami pa dapat i-discuss when you look at Leviticus 19, but at least we get the no, to discuss the more significant points, no? Especially when we talk about the issue of yung loving our neighbor and then yung you shall not show favoritism. But of course, in addition, we saw the influence of the Old Testament, no? Or the Ten Commandments, no? Within the setting of Leviticus 19 that can be considered as a continuity when we talk about it in the New Testament. So, um, allow me. Okay, so we're talking about the second part of the book of James, chapter 2. So, hindi na natin babasahin yung passage, no? I just leave it up to you that the Bible is, no, in front, no, while you're reading it. So, allow me. So, these are the parts, no, that that can be identified within our study, no? There are three divisions. First is do not show partiality. And then yung loving our neighbor, loving your neighbor, and then the law and disobedience, no? Sorry Kuya Jim, pero this is recorded naman, so pwede nyo i-replay, no? And then a foreshadowing. We will not try to answer this in the moment, no? Kasi we will be talking about this next meeting. Yung verse 14 until the last verse of chapter 2, which is about faith without works is dead. No? But when we look at chapter 2, is it fair to separate verse 13 from 14? Kasi that's what we did, no? In this lesson. Matatapos lang tayo hanggang verse 13. But is it fair? Or should the discussion from verse 1 continue until verse 20? No? So if you think that siguro dapat magpatuloy yung discussion nito until verse 20, then what does the context say about faith without works is dead? So I'm just trying to throw this question. You do not need to answer this yet, no? Pero maganda along the way, no? Timbangin natin. You just keep this question in your heads, no? So, malaking portion dito yung do not show favoritism. In fact, it is found in verses 1 and 9, no? Which is the foundation. We studied Leviticus 19:15, which is the foundation of the command from the Old Testament. The issue of partiality or favoritism is found in this passage, no? Teka lang po. The context of James 2, verse 1 to 13, no? The study of the sources and traditions. So allow me to show to you, no, yung mga potential na sources ng itong no, yung 13 verses that we have here before you. Diba? So 19:15, we talk about that James 2 verse 1 is about the Christian doctrine about the lordship of Jesus Christ, no? No? Leviticus 19 is do not show partiality, and then suddenly si James sinip niya, no? He shifted the idea that this text is to be understood with the context of the lordship of Jesus. And then sa verse 2 and 3, merong anecdote from daily life, no? Or mga short stories, no? I don't want to call it a parable kasi hindi naman siya mukhang parable. But again, we can call it as an illustration. Si James was using an illustration from daily life. And then sa fourth is judges with evil thought. At pinasok ko pa rin dito with regards do sa concept ng partiality, yung Greek text na nakita natin a while ago, di ba? O Oyesete, adikon, and krisei, no? Do not do unrighteousness, no? Injustice. So yung word na judge is activity, no? Activity na nagpapakita tayo ng partiality, no?
Kasi ginagawa natin yan with evil thoughts. So again, ano kaya yung mga evil thoughts na yun? It's most likely, naghahanap tayo ng personal advantages, no, related to it. And then sinabi dito, yung ano, yung preference for the poor, no, beatitudes, no? Yung ano, yung blessedness ng ano, no, those who are experiencing poverty. And then Isaiah 61 verse 1 to 2 about Jesus, no, si Jesus at Nazareth sa preaching niya sa Luke chapter 4. Mamaya we will touch that, no? And then again sa verse 6 there's an anecdote from daily life. And then nag-move si James sa verse 7 sa what we call the third commandment, which touches the background about you shall not use the name of the Lord in vain, di ba? And then merong allusion sa Leviticus 19:18 interpreted from the Great Commandment kasi pinasok dito ni Jesus na um, uh, loving our neighbor can be considered as one of the greatest, di ba? And then 19:15, balik na naman tayo doon sa partiality. Showing favoritism to the poor is equated as performing a deacon injustice. Pero na-discuss ko na to sa Leviticus 19. Doon sa first segment na ating pinag-aralan na while ago. Now about the 10th one is about ano, yung if you manage to disobey one, then you did when you violated everything, no? Yung ano, yung sabihin natin, yung you violated the particular, you violated the entire law. At tingnan natin yung um, tradition during the Maccabees na nangyari with si priest na Eleazar, no, nung karap niya si Antiochus, no. And then pagdating natin sa verse 11, ayun na naman yung about the 10 commandments, particularly commandment 6 which is do not commit adultery, and then yung fifth which is do not murder, from Exodus 20 verse 13 to 14. At ano pa ba? Yung conclusion to verse 8 to 9 yung makikita natin sa verse 12. And then yung sa 13, no? Sa verse 13 is about the practice of mercy and then justice. Maalala natin dyan yung Micah 6:8, no? Na inclusive dito sa practice ng ano ng mercy and justice. So the command not to show favoritism, dito muna tayo. So this is a follow-up to what we already discussed sa Leviticus 19:15. So sa Deuteronomy 10:17, no? For the Lord your God is the God of gods and Lord of lords, the great and mighty and awesome inspiring God, showing no partiality and taking no bribe, no? Tapos sa Leviticus 19:15, teka lang po. Okay, nakita na natin ito kanina. Pero note, ini-emphasize ko dito yung upo, yesete, adikon, and trisea. Yung about the word judge, justice. Kasi even in the book of James, paulit-ulit yung words na yun eh. Yung do not judge or ano yung when you show partiality, you sin, di ba? Ganun ka direct ka nun. And then you shall not be partial to the poor or defer to the great, but in righteousness you shall judge your neighbor. And then 1935, inulit din yon. Yung sinasabing upo, yesete, adikot, and krisi, in measures of length or weight or quantity, you shall do no wrong. So, kasama yon doon sa judgment. So, it's a part of an application that we should consider ng showing na tayo ay loving our neighbor. Nagiging honest tayo. Yung honesty ay involved sa loving our neighbor. And then sa Deuteronomy 15:7 to 10, no? If anyone is poor among your fellow Israelites in any of the towns of the land the Lord your God is giving you,
Do not, ano to, be hard-hearted or tight-fisted towards them. Rather, be open-handed and freely lend them whatever they need. Be careful not to harbor this wicked thought. The seventh year, the year of canceling debts, is near, so that you do not show ill will toward the needy among your fellow Israelites and give them nothing. So we're looking forward sa what we call the sabbatical year. No? After 6 years, magkakaroon ng seventh year. Nasun, kinakancel yung mga utang, pinapalaya yung mga may alipin. Yung ngayon yung alipin, pag-usapan natin, meron itong kinalaman sa pagkakautang. Usually, merong inutang, pambayad, no loan. So, para mabayaran yung utang, dinadaan nila sa serbisyo. No? Ano yun, ang tawag mo dito? Yun, paninilbihan, ganun yung nangyayari. No? Yung pagbayad. Ang isang problema, kunyari, merong utang na ganyan, malaki utang, kaso, papalapit na, kunyari, nangyari yung pag-uutang noong 6th year. No? Pwede sasabihin, next year, palalayain na kasi Sabbath year na yun eh. No? Palalayain. Kaya parang nagkakaroon ng sama ng loob yung nagpautang. No? Kasi para sa kanya, isang taon niya lang mapapakinabangan yung paninilbihan. Pero again, binabalik dito na sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Huwag daw sasama ang loob ng mga tao ng nakakaranas ng ganito kasi nga isipin natin yung yung kabutihan, yung kabaitan ng Diyos na pwede niyang ipalit yung mga biyaya pag tayo ay marunong sumunod. Sa Leviticus 19:15, di ba? You shall do no wrong in judgment. And then maalala natin sa Acts yung no, yung rule ng partiality sa New Testament again. So we are also applying yung no, yung what we call applying yung partiality, no? Then Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism. Pero ang context na sinasabi dito ni Peter ay tungkol sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Hentil. No? Kasi ang kausap niya si Cornelius, isang Gentile, dito sa Acts chapter 10. Diba? So hindi, ang sinasabi dito ni Peter, kahit sila ay mga Hudyo, hindi nagpapakita ng favoritism ang Diyos sa tao. Ganon din sa Romans 2:11, for God does not show favoritism, yung tinutungkol pa rin dito sa fulfillment ng righteousness ng mga Gentile with regards to sin at ganun din para sa mga people under the law. Ephesians 6 verse 9, merong social dimension dito. Nakita na natin, di ba? And there is no favoritism. Kasi pareho nga naman yung law master ng amo at saka ng mga naninilbihan. Ganda din sa Colossians 3:25. Nabasa na natin to kanina. In 1 Timothy 5:21, I charge you in the sight of God, no? So sinabi ni Paul ito kay Timothy. Notice yung I charge you in the sight of God. No, nagre-resound dito yung no, yung sinabi sa Leviticus 19, 'di ba? I am the Lord, yung paulit-ulit. I am the Lord, I am the Lord your God, paulit-ulit 'yon, 'di ba? And Christ Jesus, no, and the elect angels to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. So si Paul, ano talaga no, parang yung no, wordplay niya na sinabi niya na walang partiality, wala ding favoritism. Hindi rin sa ganung dahilan. Now, nakita natin ito, James 2:1, my brothers, sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. By the way, onwards, ang ginamit ko dito yung New International Version. No? Yung ginamit ko dito onwards. No? But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. So, favoritism in James. Bakit? The poor as having a disadvantage. Na bakit mali? Bakit hindi dapat nagpapakita ng favoritism? Una, dahil nga, ang mga mahirap, sila yung laging bilang lang yung choices na meron sila. Unlike pag marami kang pera, di ba? Mas marami kang pwedeng gawin sa pera mo. Ang mga mahirap, hindi ganon. Kung ano lang yung available sa kanila, yun lang ang nagiging option nila. Kaya dapat talaga tayo mag-sympathize, no, or magkawang-gawa tayo, no. And then rebuke towards rich Christians, no, who do not care for others.
So, ang James naman is meant to be preached, di ba? Sa atin lang nagkaroon ng understanding ng reading, ng literacy. Pero ito ay dapat ipinapangaral. Ito ay napapakinggan. So, rebuke ito doon sa mga mayayaman na, na walang pakialam sa mga kapwa nila. When you read doon sa Book of Acts, si Barnabas ay kinilala kasi nga, di ba, yung nagbenta siya ng lupa kasi gusto niyang tulungan yung mga kapatiran doon sa, no, sa Jerusalem Church. Now, there is a hint in the opening, no? James 1, 9 to 10. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position. Ang tinutukoy dito yung mga mahirap din. But the rich should take pride in their humiliation since they will pass away like a flower. Alam ko tapos na tayo dito pero ipinapasa ko lang ito to show na ang usapin ni James tungkol sa karanasan ng mga mahirap ay hindi isang isolated case. Hindi sa paulit-ulit na pag-alala at pagtuturo sa mga mananampalataya. So the use of anecdotes which reflect real life situations. Ito basahin ko. Kasi ito yung part ng ano yung first part ng chapter na naka-assign sa atin sa lesson natin for today. Suppose a man comes into your meeting at ang ano dito, yung Greek nito is synagogon. So pwede nating ilagay ito as a translation. Suppose a man comes into your synagogue, no? So this is a reflective of a situation ng early church na kung saan sila ay kasama pa yung mga Hudyo na nag-gather sa synagogue, no? Hindi pa tinatanggihan or parang pinalalayas na yung mga Hudyo na umattend sa synagogue. Wearing a gold ring and fine clothes and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there or sit on the floor by my feet. Have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?" So, again, no, yung nakilagay doon sa Greek doon sa no, Leviticus 19:15, no, yung do not do yung adiko, no, unrighteousness, no, in your judgment. So, paulit-ulit siya na binabanggit dito ni James, no. Pinapakita ko ito sa iyo para sa inyo para maging aware tayo of the no, yung Old Testament allusions na nakapaloob doon sa sinasabi dito ni Santiago. And then there's another anecdote, 2:6 to 7. But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of him to whom you belong? And maalala natin din yung dragging into court, di ba? Dragging into court. So babalik na naman dun sa idea ng justice, no? Na kaya nga nakakaranas kayo ng injustice dahil sa mga taong nagdadala sa inyo. Tapos ganun din yung gagawin, no? So another way of saying na wala kayong pinagkaiba doon sa panghihiya na ginagawa ninyo. And then yung no, meron pang dalawang anecdote. Ito, we are now going beyond 15 to 16, no? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, "Go in peace," no, yung Hebrew nito, shalom, di ba? Hello, shalom. Be warm and filled without giving them the things needed for the body. What good is that? No? So yung mga pagbati-bati daw, pero wala naman daw ginagawang aksyon. At nakita na natin ito, pero allow me to repeat it. 5 verse 4. Look, the wages you failed to pay the workers who mowed your fields are crying out against you. So mas mahaba pa yun, di ba? Leviticus 19:13, you must not cease the wages of a hard worker. Must never. So again, this is the partiality. Yung pandaraya at saka partiality ay magkalapit dito sa picture na to. How favoritism is understood in James? Paano ba ito inuunawa? And again, context ang argument natin dito. Una, making distinctions resulting to judging others with evil thought. So, ang partiality daw ay evil, no? Na hindi nakakabuti, hindi galing sa Diyos, no? And then ayan yung yung Greek pa rin. Sabi ni Bob Gundry, the switch from your plural assembly, and if you were to say to undermine, naging singular, signals a favoritism toward the rich man that arises from a sense of individual self-importance.
Ang another strong term dyan ay narcissism, no? Yung pagmamahal sa sarili. At kung maalala natin yung Leviticus, ay yung ano, yung love your neighbor as yourself. No? So, self-importance ay problem. I'll treat the rich man the way I'd like to be treated and I'm treated, or treat myself as I sit here on my chair with my feet on a footstool. So, kaya raw, ang ganda ng reflection ni Bob Gundry, no? Na parang sinasabi, kaya daw tayo nagpapakita ng favoritism kasi yun din yung gusto natin, gusto nilang gawin sa atin. Yung ano no, yung sinasabing give and take, no? So yung making distinction sa Tagalog, when we move ahead dito sa verse 6, sinasabi, you have dishonored, no? Sa Tagalog ipinahiya, no? Hiniya mo yung ano, yung mahirap. Hindi mo na nga siya tinulungan, hiniya mo pa siya, no? Sabi ni Patrick Artin, the full implications of 2:1-13 only emerge when these verses are read against the cultural scripts of honor, shame, patronage, and grace that lay at the society's foundation. So, ano muna tayo? Pag-usapan muna natin yung ano, yung kultura ng hiya at dangal, no? Move muna tayo dito, no? So, sabi ni patuloy pa rin kay Patrick Artin, honor embraces the value the individual as in his own or her eyes as well as the value the group assigns to him or her. The honor above all shows concern for the way others evaluate work. First century Mediterranean society was oriented toward maintaining honor na mapakita nila sa sarili to others na they are honorable at iniiwasan nila mapahiya sila. No? There are two ways in which honor was attained. Una, sa pag ikaw ay ipinanganak na meron ng ganito. So, o kaya ikaw ay kabahagi ng mga mayayamang pamilya, di ba? Ascribe honor comes to one in a passive way through birth. So, dahil anak ka ni ganito, no, automatically nakaka-receive ka ng ganitong honor, no? One is born into an honorable family and thus shares in the honor of the family, or one receives honor from a powerful person. Kunyari, meron kang kaibigan na makapangyarihan na nasi-share sa iyo yung honor na yon somehow. At dahil sa honor, nakakatanggap ka ng papuri, acknowledgement, no? Pagkilala sa iba. Ang pangalawan, acquired honor. Ito yung dahil meron kang ginawa. Meron kang ginawa. So, nakaka-acquire ka na, nakakatanggap ka ng papuri sa iba dahil nakabatay doon sa ginawa mo. No? And again, ang tinitingnan dito, yung estado mo sa society. No? Na tumataas ang pagtingin sa'yo dahil doon sa ginawa mo. Still with Harting, a constant tension arose in the nature of things between the dominant and the minority culture. The interaction between Greco-Roman society and the early Christian communities illustrates this tension graphically, witnessed by many of the persecutions to which the New Testament writers refer. At ang mahaba yung sinabi ni Patrick Hartin kasama pa nga dito na yung mga mananampalataya ng early church ay naniniwala sa isang Diyos na dumanas ng crucifixion, di ba? Which is again isang shameful, no? Isang nakakahiyang bagay at kamatayan yung crucifixion. Pero sa pananampalataya ng mga sinaunang mananampalataya, si Jesus ay nabuhay na muli. So for them, yung resurrection ni Jesus is an honorable na no? Pinagkukunan ng honor ng mga mananampalataya yung resurrection. Na kung namatay man siya sa ganitong paraan, hindi siya naman nanatiling patay, nabuhay siya muli. Pero syempre hindi naman maraming hindi naniniwala sa ganong kaisipan, di ba? Kaya naman very common sa mga early believers yung napapahiya sila sa kanilang community. Shame is not simply the opposite of honor. It conveys at least three different meanings depending on the context. Number one, in the first instance, shame has a positive sense when referring to the concern an individual or a group has regarding with what others think or say. Ano kaya sinasabi nila tungkol sa akin, di ba? Ngayon, yung isa namang yung hindi naman marunong mahiya, di ba? O sa atin, walang hiya, di ba? Who does not respect the opinion of others or uphold the social boundary. So, ito yung mga taong walang honor.
Yung wala silang pakialam kung ano yung sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanila. Kahit na minsan na nakaka-offend na. Ang pangalawa, yung yung strongly negative connotation that embraces the loss of value and worth in the eyes of others. Ayon kay Aristotle do sa Rhetoric 2:6, now men esteem those who admire them and those whom they admire, those by whom they wish to be admired, those whose rivals they are, and those opinion they do not despise. So nag-iingat sila. Kasi malaking concern sa kanila yung opinion o yung tingin sa kanila ng tao. So gumagawa sila ng mga bagay na yung conformity ba? So kung ito ay makakapagbigay ng honor sa kanila, ko-conform sila sa ganoon. Pero again, we remember sa 1 Corinthians, sinabi ni Apostol Pablo, not everything is is permissible and not everything is beneficial, no? Everything So lumalabas mayroong mga bagay na ginagawa nila sa paningin nila na permissible pero nakakasama pala. Pero ganoon din sa yung sa obedience, no? Yung obedience to Christ. Minsan may mga taong ayaw nila mapahiya, no? Dahil kunyari sa pakikisama, pero mali na yung ginagawa nila. Pero dahil ayaw nila mapahiya, gagawin nila yung mali, no? Para makaiwas dun sa problema na ito. And then the third sense has something to do with gender roles, no? Yung men and women were assigned specific roles. Ang mga kalalakihan ng early times ay sila yung public, sila yung mas nakikita sa mga gawa sa sabihin natin. In public nga sa merong kinalaman sa paghahanap buhay, no? While yung kababaihan naman, sila yung karaniwang nandun sa mga tahanan, no? In the private world. Kaya naman siguro na inherit natin yung idea na yon, yung Andres Desaya, di ba? Yung under Desaya kasi parang bang ang understanding na bakit ka nagtatago sa sayang mo. Siguro under ka ng asawa mo, no, ganyan, no? Kasi nga merong mga ganong mga dimension. Pero pinapakita ko lang naman how yung shame and honor ay naiintindihan ng unang panahon. The concepts of honor and shame permeate this whole section in yung mula yung buong chapter 2. To support the basic thesis of the passage, James shows how acting according to the values of the outside society is in fact shameful behavior. The wider society embraced the actions of showing favoritism to those who have wealth and shunning those who are poor. Kaya naman, meron talagang malaking temptation na na panigan yung mga mayayaman, Kasi nga naman, merong honor na nakaakibat, no? Tapos, nandun yung tendency na awayin ka nila o dalhin ka sa korte pag hindi nila nagustuhan, So, yun, kaya tuloy nagaganap ito. Merong favoritism kasi may mga taong ayaw mapahiya o kaya naman gusto nilang makisama doon sa honor, yung dangal na tinatanggap ng mga nasa kapangyarihan. Okay, paano naiintindihan ng favoritism sa James, no? Kung titingnan natin yung oh, kung titingnan natin yung pinag-uusapan natin ngayon. Una, ay evil thought ito. Tapos, you have dishonored. So, ang favoritism ay panghihiya. At pangatlo, sa verse 8, it is in opposition to the command of loving one's neighbor. Kung nagpapakita ka ng favoritism, hindi mo mahal ang kapwa mo. Kasi mas marami sa kapwa natin na nangangailangan sa atin. No? Kaso, tayo, ayaw nating napapahiya tayo. Ayaw nating na-associate tayo sa kanila. Naalala ko yung si Jesus nung kumain siya kasama yung mga tax collector. Diba? Si Jesus nung kumain, kasi sinasabi, kumakain ka kasama ng isang marumi, no, taong marumi. Yung mga tao, yung mga Pariseo, iniiwasan nila kasi ayaw nila ma-associate dito sa mga sabihin natin, mga nandadaya sa pera, ganyan, no, mga sumusunod sa gobyerno ng Roma, no. So marami. Pero si Jesus, wala siyang ganoon, no. Hindi niya pinapakita niya lahat ng tao ay mayroong pag-asa, lahat ng tao ay may sabihin natin
may bahagi doon sa labing ano, no? Loving neighbor and self. And then partiality is a sin, sabi sa verse 9 hanggang 10, no? And a violation of the law. So, balik pa rin kay Hartin. James has replaced the figure of the rich patron with that of God, no? As the true patron. God's actions becomes normative for the community. God as patron in choosing the poor to be heirs of the kingdom reverses the position the poor hold in the eyes of the dominant society. Sa mata ng mga tao, mas makakatanggap ka ng honor pag kinampihan mo yung mayayaman na sa kapangyarihan. Pero sa mata ng Diyos, ito yung sinasabi ni James, no? Tatanggapin natin yung mga pagpapala ng Diyos, no? Kung sinabi nakakampihan or tutulungan natin yung kapakanan nila. Kung hindi natin sila ikinakahiya, yun isang bagay. Hindi natin ikinakahiya yung karanasan, yung kalalagayan ng mga mahihirap, di ba? Paano tumugon si James tungkol sa favoritism, di ba? How did James responded to favoritism? Una, binigyan niya ng ano, parangal kasi hinihiya eh. Kung ang mga may mga mananampalataya na hinihiya nila yung mga mahihirap. Dito inangat ni James dito yung ano, yung honor, yung dangal ng mga mananampalataya. Sinabi niya, di ba, it goes back to sa Isaiah 61. No, the spirit of the sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. So Isaiah 61:1 ito. Pero this is sabi this Deutero Isaiah, which means ang message ng Isaiah 61 was during the exile, no? Hindi na ito yung para sa yung same time ni ano ni Isaiah. But again, that's another discussion. Ito ay para i-comfort yung mga exile, at naalala ko yung message doon sa opening ng James, yung diaspora, di ba? The diaspora who scattered. At ang mensahe pa rin ni James doon sa opening is to comfort, di ba? Na magpatuloy sa endurance yung mga mananampalataya. And somehow, makikita natin yung message ng Isaiah 61 na doon sa opening. We go back again, Leviticus, no? Kasi 19 yung kanina. Now, ito yung chapter 25. Kung titignan nyo yung 25, meron itong heading nakalagay na Jubilee, no? Count of 7 years, 7 times 7, so that the 7 Sabbath years amount to a period of 49 years. Kasi yung ika-49th year, that is also considered as a Sabbath year. Now, ngayon yung 50th, yun yung Jubilee. So again, it is another, so dalawang magkasunod na taon. Yung 49 at saka yung 50 are considered na, cancellation ng mga utang, yung pagbabalit, no? Then have the trumpet sounded anywhere, everywhere. The 10th day of the 7th month, on the day of atonement, sound the trumpet, throughout the land, consecrate the 50th year, and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. Lahat ng mga may utang, lahat ng mga alipin, pakakawalan. Yun yung rule. Para sila ay makauwi sa kanilang mga sariling mga tahanan. Each of you is to return to your family property and to your own clan. So, yung mga lupa na pinahiram, no, ay kumaga dahil sa pagkakautang pinahiram, ibabalik sa kanila yon. Ibabalik sa kanilang angkan. Yun yung nagagawa ng Jubilee year. Now, sinabi rin ito ni Jesus sa Luke chapter 4, no? 16 to 18. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue. So, kilala dito si Jesus doon sa synagogue sa Nazareth, di ba? Kasi doon siya nag-aaral ng Bible eh. No? He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Notice the scroll was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written. Wait, bago tayo magpatuloy. Sa synagogue, meron silang parang mga bookmarks, no? Na kung ano yung binasa previously, kasi may scroll yan, scroll. So maliwanag na yun na taon na yun, nung si Jesus ay nagsalita, ang scroll na binabasa nila, yung series, no? Series ng Book of Isaiah, yung scroll. Tapos nilalagyan siya ng parang ipit, bookmark.
na kung saan ito yung binasa nung nakaraan, ito naman yung babasahin sa susunod. Okay? So yung ipit na yon nung inabot sa kanya ay nakatapat dito sa Isaiah 61. No? The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Nakita na natin yung kanina. So alam natin kung ano yung passage na binabasa dito ni Jesus. Ayon kay Peter Davids, two images emerge in the Psalms with respect to the poor. The first is that the ideal king will act like God and defend the rights of the poor. So Psalm 72, verse 1 to 2. And then the second is that the poor call boldly upon God, no? And assume His help because they are poor. No? Again yon, nandun yung tulong ng Diyos sa kanila dahil sa kalagayan nila. Kung hindi sila tutulungan ng tao, Diyos ang tutulong sa kanila. Kaya nga maganda, tayo naman ay mananampalataya at kilala naman natin ang Diyos. No, tayo na rin ang tumulong. And that's on the basis the pious call trust upon Him. Sa Psalm 68, turn to me, Lord, and answer, I am downtrodden and poor. Guard me, for I am constant and true. Save thy servant who puts his trust in thee. So, you shall love your neighbor. How James responded to favoritism, you shall love your neighbor. At ang neighbor dito, yung mga people in disadvantage, poor, mga oppressed yan. And then, nandun din, you shall not commit adultery, you shall not murder. So, alam natin yung laws na yon. Pero kaya nga, you shall not show favoritism. So dito, kinecreate dito ni James, yung bridge na yon. Na kung tayo, kung sabi sa mga kapwa Hudyo, mga Hudyong Kristiyano, sinusunod natin yung law, bakit hindi din natin sundin? No? Na huwag tayong magpapakita ng favoritism sa mga may pera at saka may kapangyarihan. Still on Bob Gundry, no? James draws a contrast between showing favoritism to a rich man and loving your neighbor as you love yourself, the latter of which would be exemplified by treating royally a shabbily dressed poor person. James uses law for the source of this love commandment to highlight its scriptural authority. And he calls the law kingly because it contains rules for life in the kingdom that si God, promises to those who love Him. Na ang nagbigay naman ito, again, no, appealing to the inspiration of Scripture, na ang Diyos din naman ang nagbigay nito. So, violation of one is a violation of all. No? Dito na tayo magtatapos. But sa dito nang galing. Merong nga tradition. Sa 4th Maccabees 5:1 to 3. Itong si Antiochus, na tyrant Antiochus, sa beginning ng chapter na to, sabi, sitting at state with his counselors on a certain high place, and with his armed soldiers standing about him, ordered the guards to seize each and every Hebrew and to compel them to eat pork, food sacrificed to idols. If any were not willing to eat defiled food, they were to be broken on the wheel and killed. No? So merong masamang ginagawa itong si Antiochus. And now, ito nung pinatawag si Eleazar, yung priest na si Eleazar, verse 20 to 21. Ito yung sagot ni Eleazar kay Antiochus. Whether we disobey the law in a small matter or a big one, it is equally important because we are showing equal contempt for the law itself. So yun yung tradition at the back of it, na pag violate nila ang isa, ay violate nila ang lahat. Again, hindi ito para kasi parang merong ganong tradition sa Romans ba yun um, na kung ang mga Gentile ay hindi naman kayang gawin ang mga Jewish Christians yata na hindi naman pinagmamalaki nila na kaya nilang nasumusunod sila sa kautusan. Pero may nagagawa naman sila palpak. So, nagiging complicated yung matter kasi hindi lang naman iyon tungkol sa yung sinusubukan nila maging faithful sa lahat pero nagiging nadaya naman sila no sa ilang mga kautusan. Dito magfo-focus yung ating conversation class, no. How does loving our neighbor show we are a holy community? And naalala ko si Kuya Jim, meron ng part na to na sinabi niya tungkol dito, no. Kaya ang ganda, no. We are a holy community. So dapat
ang activity na related dito is showing love for our neighbor. And then again, how should we practice impartiality to our members in the church? Ito, ano tayo, no? Maging realistic tayo kasi meron talaga sa simbahan, sila yung mga nagbibigay ng malaki, no? Meron talagang ganoon. Meron talaga sila yung merong magandang parking, no? Para nga pag inagawan mo sila sa parking, aawahin ka pa nila eh, di ba? Di ba? Awahin ka pa nila sa parking eh. Parang bang ano yan eh, dahil nagbibigay kami sa church. Nabili na namin to spot na to, no? Eh biglang pinaradahan ng tricycle, no? So ano, no? Minsan ano, no? Sarap din batukan yung, ano, excuse me yun. Recorded nga pala to. Pero again, nakikita natin yung problem talaga nandito, no? Okay? And then, how should we practice social justice within our community? Ito, ano to? Pwedeng ito na ginagawa nyo na, sinasagawa nyo na, or plano nyo palang gawin. Kasi within the community, yung bang malapit lang, yung mga taong pwede nating abutin, kung paano natin i-apply yung, ano, yung social justice na ito sa ating community. Ayan. Sige po. Anyone? They disperse. Sige po. Sasabihin ko sana save na mauna eh. Nagtaka si Sir Jim. Sige, sir. So number one siguro, how does loving our neighbor show we are a holy community set apart for the Lord? Siguro yung i-relate ko talaga, ano, um, yung faith kasi na meron tayo. Kumbaga yung love na na-receive natin sa Lord, at the same time yung grace na naranasan natin sa Kanya. Kumbaga sabi nga po din, di ba, kasi dun sa Leviticus 19, I am the Lord your God eh. Parang yun laging ganun sinasabi. Kumbaga yung relationship na meron tayo sa Diyos, i-act out natin. Ayun, ipapakita natin yon yung pag-ibig, yung grasya, o yung mercy na na-receive natin sa Diyos, ipaparanas din natin yun sa iba. So, kumbaga somehow sa akin, yun yung holiness na sinasabi doon. Kumbaga sinet apart tayo, tinawag tayo na gawin yun sa iba kasi naranasan po natin mismo sa Panginoon. Kumbaga yun nabanggit nga po ni Sir Jim kanina, hindi naman talaga natin magagawa sa sarili natin. Pero ngayon, in-enable tayo o in-empower tayo ng Diyos. At hindi lang basta yon, kumbaga iniutos talaga sa atin ng Diyos yun na gawin natin in response dun sa naranasan nating sa Kanya. Ayun po, ayun yung pinakasagot ko dun sa number one. Tapos sa number two naman, how should we practice impartiality to our members in the church? Siguro nga po, sa amin kasi sa church, although yung community po namin ay hindi ganun na parang community ng yung mga somehow angat sa lalipunan. Kumbaga yung community po kasi namin doon sa Bulacan, sa Gumaok ay karamihan po ng members sa church ay mga naglalaba po talaga, kumbaga labandera, yung kanila mga husband naman ay karpentero. Kumbaga sabihin natin yung siguro yung poor yung community namin. Kaya sa amin tinuro talaga sa amin ng pastor namin. Kumbaga ni Marvin, nire-remind kami na anyone na pumasok sa church, ano man yung suot, ano man yung itsura, dapat maging welcoming kami. Ayun. Ayun po, yun yung pinaka sa amin. Tapos siguro iko-connect ko na rin yung social justice. Ayun, pag-reach out po talaga ng poor, especially nung pandemic po. Um, Lalo na yun sa members namin, talagang mga nawala ng work. So, paano namin inabot yun? Nagbigay po kami ng kahit maliit na tulong po talaga. Yun yung, nagbigay kami ng mga pakpak po ng, kasi kalimitan po, di ba, nagbibigay na ang tawag doon? It goods. Ay, yung mga relief goods. Ay, Ayuda. napaisip ako. Kami, Ayuda. hindi na,
Ako po yung mga ayuda. Kami po, hindi na kami nag-ano sa mga canned goods. Ang ginawa po namin, nag-ano kami ng mga manok, tapos may sayote na kasama, tapos 2 kilong bigas, yung mga ganun po, kahit papaano, makatulong kami sa kanila. Yun, do sa community namin. Hindi lang po doon sa loob ng church, may ilan din po doon sa yung hindi part ng church namin, yung alam talaga namin na mga ano sila, tawag doon yung indigent community po. Kasi yung mama ko po involved sa barangay. So meron kaming list ng kahit papaano yung mga indigent communities po, yung mga families po. So somehow ayun po yung ano, um, in-exercise ng church namin. Tapos last na lang po, ako naman na-remind din po ako regarding yung ano nga, yung impartiality, yung do not show favoritism. Kasi po ano, siguro somehow ako guilty ako dito eh. Especially yung mga addict. Di ba nabanggit niyo po kasi yung addicon kanina. Eh ano eh, medyo kapag ka ganun eh, alam niyo po, parang iba agad yung tingin ko kasi. Pero yon na-remind nga ng Lord that ako ng Lord dito sa lesson po natin na ayun, hindi hindi rin dapat ganun. Kasi sila din, kumbaga, kaya pa rin talaga silang abutin ng Lord. Ayun. At yung church should embody yung grace, yung mercy. Although sabihin natin nandun yung prohibition, pero kailangan talaga maging ano, hands and feet tayo ni Kristo. Ayun po, sa community na kung nasaan tayo. Ayun po. Okay, thank you. Thank you sa ano, sa opening. Okay, sino naman gusto sumunod? O na magtuturo na ako. Si Kuya Jerry. Gusto Jerry. Turo na ako. Sige po, sir. Ito po. Yung how does loving and our neighbors use, we are a holy community. Sabi nga po kanina ni Ma'am April at ni Kuya Jim, talagang hindi naman po talaga tayo holy as Jesus Christ or our God. Pero yung ano nga po yung kasi nga yung na-impute sa atin yung righteousness, uh, yung bilang church, bilang part of the body of Jesus Christ, talagang kailangan nating yung pananampalataya natin sa Kanya, kailangan nating sundin siya at gawin yun through sa pamamagitan ng action. Sabi nga ni James sa kanya ano na dapat yung faith natin i-put into action, yung maipakita natin sa komunidad yung pagpapadama natin ng pagmamahal natin, kung paano ipinadama ng Diyos sa atin yung kanyang pagmamahal, ay gagawin din natin yun sa ating kapwa para maipakita sa kanila na talagang yung kabanalan ng Diyos na sa kabila ng kasalanan natin ay talagang inimpute niya yung righteousness para yung sin na yun, yung pagiging sinful natin, so, ipadama din natin sa kapwa natin, lalo tigit yung mga kagaya po ng mga taong talagang hindi pa nakakakilala talaga kung sino ang Diyos, ay talagang dapat yun ang gagawin nung isang church, ng community or ng believer, dahil ito po yung ano natin, yung mission natin, yung work na inaatas sa atin ng Lord na to witness Jesus Christ. Yun po yung para maipakita natin sa kanila yung pagmamahal natin sa ating mga neighbor. Hindi lang po doon sa ano, within our family, pwede po natin maipakita at maipadama sa kanila na talagang mahalaga sila sa atin. Maipakita natin na yung pagmamahal na yun, yung nag-ano sa pagiging holy or pagiging masasabi natin yung holiness ay maiano natin sa kanila. Yung talagang tunay na pagmamahal na talagang maipadama sa kanila. Yun po yung sa number 1 po. Yung sa number 2 po, yung practice impartiality. Sabi nga ni Ma'am April kanina, talagang dapat po hindi natin pwedeng tingnan yung mga suot kasi hindi naman natin nakikita yung puso at isip ng kapwa natin o nung mga taong pumupunta sa church na minsan may mga ano na talagang nagmamalinis-malinisan na makita natin minsan talagang andyan ang dami po talagang ganyan na kapag mayaman ay talagang mayroong impartiality po doon kasi kagaya nga po ng sabi nyo kanina sir, talagang minsan kahit nasa parking ay talagang gusto sila doon. At saka kahit minsan sa mga
pagkain, dapat sila yung kumbaga mas pabor sa kanila yung ano, masasarap yung pagkain, dapat ihain sa kanila. Pero sabi nga ni James ay talagang hindi yun pure na faith. Yun ay nagpapakita na may mayroong favoritism na dapat hindi dapat gawin ng isang mananampalataya. Yun ang tinuturo ni James dito is yung magiging karakter dapat ng isang mananampalataya na walang favoritism doon sa body of Christ. Dapat tayo pantay-pantay. Maganda man damit mo, sabi nga kanina, wala ka man suot na singsing na gold or ano pa man, ay talagang dapat pantay ang tinginan ng bawat isa. Nakakarangya man yung isa sa buhay, yung isa hindi, dapat pantay. At kung kulang, di tulungan kasi yung doon mo maipapadama yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Kung kulang siya, kung ano meron kang kulang siya, bigyan. Okay? Pwede po yun. Yun ang mga dapat nagagawin ng isang mananampalataya para maipakita na talagang walang favoritism. Yun ang tinuturo ni James dito na talagang maging karakter dapat ng isang mananampalataya na walang favoritism. Yung pangatlo po, yung social injustice. Naalala ko po kasi sir yung nangyari sa buhay ko, sa buhay namin kasi mayroon kaming kamag-anak na masasabi natin nakakarangya sa buhay kasi marami silang mga sasakyan, may mga negosyo sila, tapos mayaman, kung sa yaman, mayaman po sila, milyonaryo po sila. Pag mayroong mga ano sa bahay nila, halimbawa may mga kainan or mga anong ginagawa po doon, talagang imbitado din po kami. Pero pagdating po doon, hindi kami imbitado para kumain or mag-ano po doon, maglingkod sa kanila, taga-hugas pinggan, taga-linis, taga-tulong kasi ikaw mahirap ka. Parang minsan nakakaiyak yung ganung mga bagay, sir, na makita mo na pamilya mo pa mismo, yung tingin sa, yung social injustice nandoon na talagang hindi ka, parang hindi tingin sa iyo, hindi ka mag-anak. May minsan nga tinanong, di ba ka mag-anak ka, di ba ka mag-anak ka, pamangkin ka, ba't nandiyan ka, tagahugas ka, taga-serbi ka? Eh, wala tayong magagawa kasi yun ang tingin nila sa atin. Kaya yun yung social injustice na dapat mawala doon sa ano, sa bilang Kristiyano, na yun ang sinasabi ni James na dapat walang favoritism, dapat pantay-pantay tayo. Kaya minsan yung social injustice na yan, yung sumisira sa ano eh. Parang kumbaga dito, kahit sa ating lipunan, yung social injustice na yan, sabi mo kanina sir, minsan mas mabuti pa nga yung mga makakaliwa kasi nandoon yung nais nila. Pero yun na nga, kaya kailangan dapat talaga yung puso natin nandoon yung sa pagtulong doon sa mahihirap, kagaya nung sinasabi diyan sa ano kanina, yung kagaya nung Good Samaritan doon na may nakita siyang gano'n na kailangang tulungan, tinulungan niya. Yun ang dapat na gagawin ng isang tunay na Kristiyano kasi yun daw po yung marka ng isang tunay na church. At last po siguro yung pagtulong sa ano kasi may dito po sa amin sa bayan, may sa Indang po, mayroong ano na talagang sa likod bahay namin, talagang minsan maagap ka kumakatok na makipaglaro. Pero siyempre wala nga, alam naman namin na wala talagang pagkain kasi halos wala talaga sila makain. Pag tinatanong mo, isang beses lang daw kumakain sa isang araw. Minsan siguro baka wala pa kasi nga halos walang trabaho. Ni pag-aaral, hindi sila makapag-aral. Kaya nga yung ginagawa ko minsan at ng ate ko ay talagang minsan tinatawag, sabihin tawagin mo nga ng mga bata ibigyan ng pagkain kasi yung yun bang pagtulong sa talagang walang-wala, yun yung kailangan makita na wala na nga para bang minsan hindi mo manlimahid ng sipon, parang hindi mo papapansinin kasi madumi. Dapat nakitang ganun ang kapwa ay talagang tutulungan. Yun po yung aking nakita po dito na dapat yung pag-practice po natin ng wag tayo maging adikon o unrighteous sa ating kapwa. Kaya kailangan natin yung talagang yung hustisya, tamang hustisya na tinuturo sa atin ni Kristo ng ating Diyos. Yun po yung aking masasabi po sir. Gumagamit na kayo ng Greek ha. Pero madali kasi adikon eh. Anyway. Iwa pa po. Sir ko po. Sige po. Ayun, doon sa una sir, how does loving our neighbor show we are holy community? Para may pakita po natin that, para sa akin, may pakita natin that we are holy,
community, ipakita po natin sa iba na mahal natin sila at dapat nakikita rin po sa atin yung maturity, hindi lamang po as a Christian, kundi as a person, lalong-lalo na sa katayuan natin. Halimbawa, kung may mga edad na po tayo, ay nakikita na po sa atin yung maturity. Ikalawa is nakikita din po sa atin yung bilang Kristiyano, nakikita po sa atin yung divine love. Kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon, ay pakita din po natin sa ating kapwa, isalin natin sa kapwa yung pagmamahal na ibinibigay po ng ating Panginoon sa atin. Ikatlo is kailangan i-demonstrate din po natin yung humility at compassion sa iba. Bilang Kristiyano, kung paano ipinakita ng ating Panginoong Hesus yung humility na nakita po natin sa Kanya, is nakikita din po sa atin, ipinapamuhay din po natin nawa yung humility na yon, at ipinapakita din po natin sa ating mga neighbor, sa ating community, sa ating mga church members na tayo ay mapagkumbaba, hindi po tayo palalo, hindi tayo mayabang, para po makikita din po sa atin yung buhay ng isang tunay na Kristiyano. Ikalawa po, how should we practice impartiality to our church members? Dito dapat makita po sa atin yung equal treatment. Sabi nga po ni Pastor Jerry, ni Ma'am April, is yung equal yung pagtingin natin. Saka yung ikalawa, yung maging fair po tayo sa decision making. Hindi yung porque alam natin na may nagkamali, hindi na natin inaalam yung root cause ng problem dun sa pinagmulan. At saka yun nga, sabi nga po nila, ay hindi tayo tumitingin dun sa katayuan ng ating mga church members o yung ating mga fellow Christians, kundi maging transparent po tayo sa lahat ng bagay. Hindi yung yun nga, tumitingin po tayo dun sa kanilang katayuan sa buhay o yung panlabas na anyo. Kung minsan po kasi, pag nasa church ang isang tao, parang maamong tupa, parang banal. Pero paglabas ng church ay iba na po yung ipinapamuhay. Marami po tayong nakikitang ganon. Lalong-lalo na yung mga bagong mananampalataya pa. Kaya dapat i-practice po natin talaga yung equal treatment at hindi po tayo nagiging bias sa iba. Kailangan yung kung ano yung ibinibigay natin na treatment dun sa isang tao, ano man kanyang status, ano man kanyang katayuan, ano man ang kanyang gender o whatsoever, ay ipakita din po natin dun sa ibang tao para makita yung talagang may practice po natin yung partiality dun sa ating mga neighbor at saka sa church members po natin. Dun sa ikatlo po, how do we practice social justice within our community? Dito naman po, para po sa akin, hindi po tayo tumitingin na yun nga, sa gender. Ikalawa, kung tayo po yung pastor doon sa isang simbahan, hindi po nakikita po sa atin yung parang tayo yung naglilid sa lahat ng bagay. Kailangan nakikinig din po tayo doon sa ideas ng iba, lalong-lalo na kung maganda yung kanilang ipinapakita. Ikalawa, siyempre, hindi rin po tayo nagpapakita ng racism o di kaya yung sa mga races na kung minsan, halimbawa, kung taga Cavite po tayo o taga Laguna tayo, taga Batangas tayo, may mga mangyan na umating po sa atin. Parang iba na yung tingin natin, o may mga ita na umaano sa atin. O di kaya po may mga Indiano na napasyal sa atin. Siyempre, alam naman natin na yung mga amoy nila kung minsan ay iba. Dapat ipakita po natin na hindi tayo tumitingin. Kailangan equal yung pagtingin po natin sa lahat ng mga umaatin sa atin o sa mga church members po natin. Yun lamang po sa atin, sir. Thank you. Sa mga na-share. Kay Pastor Jerry, kay Sis April.
Okay, Kuya Saldi, dito. Or mag-share ako. Ayun na po. Opo. Okay. Ang Opo. gaganda ng mga sharing natin na talaga mga true Yes, to Pastor life. Lito talaga. With action eh. Sa akin po yung number 1, how does loving our neighbor show we are a holy community? Sa church po namin ay meron po kaming ministry na kinreate. Ang tawag po namin ay home church. So yung church, nilagay namin sa community para ma-reach out po yung mga hindi pa mga mananampalataya. Sinamahan po namin yon ng feeding program. So kapag meron kaming home church, may evangelism, at yun din, lahat na ng kasama na po, pati mga bata, tinater na rin po namin. Naglalaan po kami ng pagpapakain. Ang nagpapakain po kami, ang pinapakain namin ay manapak na galing sa ibang bansa na pwedeng gawing lugaw, pwedeng gawing champurado, pwedeng gawing chowpan. Para makita rin na community na talagang tayo ay after them, na talagang nire-reach out natin. Yun ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa kanila na makakilala sila sa Panginoon. Yung number 2 po, how should we practice impartiality to our members in the church? Minsan kapag ang miyembro ay malaking mag-tithes, tapos ay malaki yung kanilang angkan, talaga naman minsan hindi naman talaga tayo perfecto, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi maayos. Minsan kapag ganon ay sa amin po, sa akin po. Kahit malaki yung kanilang angkan, kahit malakas silang mag-tithes, inihaharap ko po sila at kinakausap ko po sila. Kung kinakailangan bigyan ng disiplina, ginagawa ko po. Hindi po ako natatakot po doon na kung umalis man sila, na malaki sila, maraming mawawala, hindi po. Pinapakita ko po sa lahat ng members, patas tayo, parehas tayo. Kapag meron po mga usapin, katulad ng binanggit ni Pastor, pinaghaharap ko po sila. At then, makikita din natin doon kung sino yung nagsasabi ng totoo. Wala po akong pinapanigan. At yun yung binabanggit ko po sa kanila. Sa pangangaral ko po, binabanggit ko rin sa kanila, binibigyan ko kayo ng authority sa akin. Kapag ako'y nakita ninyo na hindi gumagampan sa pagkakatawag sa akin, meron ako mga lihim ng mga kasalanan, tapikin ninyo ako, sabihan ninyo ako, na tatanungin ko na malaking utang na loob sa inyo dahil nagpapatunay yon na mahal ninyo ako. Sabi ko, hindi ako tawag dito hiwalay sa inyo. Sabi ko sa kanila. Even po kami, pare-parehas po kami. Sabi ko nga sa kanila, pastor lang ako, pero ang dinadrive ko po dito, pare-parehas lamang tayo. Napagkatiwalaan lang ako ng Panginoon na pangunahan ang tupa na ito, pero pare-parehas tayo. Ipinapipil ko po sa kanila na parehas lang ang level natin. So, yun po yung sa number 2. Sa number 3 po, how should we practice social justice? Kami po sa church ay nag-create po kami ng ministry. Ang tawag po namin, I-Care. So, nilalaanan po namin ng pondo po yun. Tunay na talagang tinitingnan namin kung sino ang nangangailangan kahit hindi po member ng church. Kapag mayroong pangangailangan sa community po namin, nag-aalat kami ng budget, pinag-uusapan namin sino ba yung mga tao na yan na kinakailangan dapat natin bigyan. At yun po yung aming ginagawa. Para maipapil po natin na merong responsibilidad ang church na ito sa komunidad na ito. Mahal namin kayo. Yun ang amin pong ipinopromote at binabanggit po sa kanila. Yun lamang po, Pastor. Yes, thank you. No? Ang ganda ng mga kasi naririnig natin kung paano ina-apply sa iba-ibang mga lugar ng mga manggagawa natin itong mga tanong na to. Ako naman, sir. Opo, Kuya Jim. Baka sabihin ni Ma'am April, mauna senior citizen. Hindi na ladies lady first. Sa akin, sir, ako po'y lumaki ako sa isang maayos na pamilya. Ang aking pong mga magulang ay kung saan ay part of the society. Although kami mga napatira po kami sa isang sa lugar po namin noong panahon yun, kung tawagin kung saan parang tondo.
Pero kami lang po may malaking bahay doon. Doon sa akin mga magulang ko. Yung magulang ko po malaking bahay, hindi po ako. Yung pong pag nakita po, I was brought up like ang aking amay nakikita ko, ang aking ina, na pag may bagyo, kita namin nadadala yung mga, hindi ko po na makita, basta nakikita ko na lang po sa bahay namin, maraming taong pinatutulog na ang aking mga magulang. Shelter yung bahay namin. Hanggang doon sa salas, hanggang doon sa garahe, na may taklob. Nakikita ko, I was brought that way. Nakikita ko yung ano ng aking magulang. How to love our neighbors. Kahit sila mahirap o walang kakayanan, pinatutuloy ng aking magulang sa aming tahanan. At sa akin pong pag-edad ay nakita ko po ang naibahagi sa akin ng magulang ko. Although I'm not yet a Christian, naging sa akin lumalaki akong yung aking katulad na sinasabi ni Ma'am April kanina. Guilty ka ako doon, yung pagiging impartial ko. Pag ako may nagawang mabuti, dapat suklian mo ng tapat dun sa aking ginawa. Kaya minsan, ayun ang nagiging guilt ko nung umpisa. Nung ako'y maging Christian nakita ko na ang pagiging pagmamahal sa aking kapwa ay yung kung para ba sa answer yung tinuturo ng Biblia na how would you know yung ang puso mo kung hindi ka instructed by the scripture, by what God is saying about the gospel. Sa akin ganun kaya ang nangyari sa akin parang lagi na naaalala ko ang sinasabi ng Diyos na sa tanda ko sa 1 Samuel 16:7 and sabi God is not looking through our heart. Siguro parang ganoon na nag-reflect mo yung natutunan mo sa Panginoon through the readings nakikita mo yung puso mo ay dapat ganoon na ang Diyos ay maawain, although siya ay hindi niya kino-compromise ang kanyang justice, pero still there. May magandang grace na pinakikita ang Diyos na maring sagutin ka ng oo o hindi, pero it's still ang Diyos ay yung nagiging doon mo nakikita ang sarili mo sa Kanya. Na kaya ikaw, hindi ka impartial sa o may favoritism. Although sa mga kaibigan natin sa ating circle na ating ginagalawan, siyempre minsan meron kang impartial sa ibang tao, pero not necessarily yung status mo in the society will make you impartial. Oo. Ganun sa akin na ako'y masyadong move sa mga tao. I love mostly in the crowd of the poor. Ako, ganoon, pastor, sir, na mas gusto kong kasama ko yung mga mahihirap sa totoo lang. I walk kahit na impartial na yung mata ko, I still walk mga 2 kilometro sa loob ng Niyugan para lang makapaghatid ng mabuting balita. Okay, bababa ako sa ilog. Ilang beses na ako nahulog sa pababa sa ilog dahil madulas. Pero mas gusto kong makisalimuha sa mga mahihirap. Siguro yun ang puso na binigay sa akin ng Panginoon. At yung minsan sa social mga justice, mas marami po akong nakita sa aking I could be with the rich, I could be with the poor and the middle class, pero ang akin yung nakikita why I mostly like na makisalimuha sa mga mahihirap dahil po nakita ko yung pagiging impartial ng marami, lalo na the so-called Christians sa ating churches.
ako po dati within the community ng mga Christian Chinese. At talaga pong nandun po yung superiority nila. Wala pong membro sa church nila na mahirap. Kaya sabi ko, grabe ito mga ito. Ako, bawal dito pala pumasok ang mahirap eh. Kaya minsan yun, nakikita ko yung social injustice. Hindi lang sa labas, sa mga napapanood natin, pero mismo sa mga Christian churches. Although, hindi ko pwede silang i-judge. When at times na ako po ay nakikita ko yung mga injustice na yun, mga social indifferences nila, I go back to the scripture, ang sinasabi ng Panginoon, na to pray for them. Yun lang po ang magagawa ko, to pray with all my heart. At yung pinasubukan ko na so many times na ipanalangin mo mga taong yon, nagbabago po sa akin. Even yung kaaway na mistreated ako o ano, pinapanalangin ko kusang loob po silang nababa. At sabi nga minsan ako tuwa pag lagi kong kinuquote yung a soft answer, takes away wrath. Kaya sabi ko, ako'y masaya po sa pagbubuhay Kristiyano ko. Para po i-witness ko yung sarili sa inyo na malaki po ang pinagbago ng mga salita ng Diyos sa buhay ko. O loving thy neighbor, maging hindi ka yung favoritism mo, tsaka yung makita mo kapaligiran mo na alam naman natin na ang tayo ay isang nagpipilgrim lamang dito sa mundong ito, just passing through lang tayo, and I make a point to that na lagi kong minemeditate kung ano ba ang langit talaga sa akin. Although I am here na nakiki-engage sa mundong ito na bakit ba ako aksayin ang buhay ko dito sa Christian life nito, pero hindi I was called to be there. Ayun ang aking magandang pakiramdam. Mas masaya ako sa pagiging Kristiyano ko sa buhay na ito kaysa nung sa dati kung ako hindi pa Kristiyano. Siguro yun ang part na binago ka ng Diyos katulad sa pagiging kung anong ba talaga yung definition ng holiness na laging nung araw hindi ko maunawaan paano magiging banal ang Diyos lang lagi ang katwiran ko. Diyos lang naman ang banal Ako tao lang. To err is human. Sabi ko laging gano'n. Kaya hindi ako pwede maging perfect. Although naunawaan ko yun sa aking pagiging naipaliwanag sa akin ng ayos ng aking pastor. Basa ko yun sa iba't ibang mga pastor. Kaya salamat sa Diyos at ayun po ang aking I could only say it in my experience, sir. Ngayon lang po. Thank you, Kuya Jim. Pastor Julius, sali dyan. Yan, Pastor Julius. Ano lang po yata yung huli. Magandang hapon po sa lahat. Siguro, how does loving our neighbor show we are holy in community? Maganda yung pagtanaw ng isang theologian dito Ang Christian love daw ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Sapagkat ito ay pagsimpatsya at hindi ito nakabase sa emosyon lamang. Kaya sabi niya ito ay pinakamataas na uri at si Soren Kierkegaard ang nagsabi nun. Mataas na uri in a sense na ito ay pagbibigay ng buhay. No, kaya minsan sa ating mga Kristiyano kahit na siguro pag matino ang isip natin, medyo yung love madali siyang i-konsepto pero kung sa sa konsepto talaga ng Panginoong Hesus natin titingnan napakabigat nung love na yun. At sabi rin ni Kierkegaard, tayo daw ay isang parang hindi naman relihiyon yung ginamit ng salita. Pero kakaiba daw tayo dahil mula sa umpisa tayo daw ay tinawag na umibig. No? Mula pa lang doon sa
mula pa lang doon sa kung kanina pinag-aaralan natin yung Levitico. Sa umpisa pa lang ay talagang ang tawag sa atin ay pag-ibig, no? Kaya tayo talaga ay kakaiba. Ang iba ay may konsepto rin ng pagmamahal, ngunit yung konsepto ng pagmamahal natin ay kakaibang uri 'yon at sabi nga pinakamataas na uri ng klase ng pagmamahal. Kaya ah, sa tingin ko kaya tayo naging ano kakaiba talaga sa lahat, no. Di ko alam kung directly na kasi kanina puro actions yung aking narinig, no. So sa pangalawang tanong din na gusto ko lang din siguro share na rin nandito na tayo. How should we practice impartiality to our members? Maganda rin na tingnan natin yung pag-amin sa ating sarili, no. Nasa loob ng simbahan ang tao o ang kanilang pananamit, ang kanilang standard sa buhay ay merong dulot sa atin yon. Ibig sabihin, hindi natin maiiwasan na magkaroon tayo ng pagtingin, no? Pagrespeto at paggalang. At yun ay dapat natin makilala sa ating sarili na meron tayong ganun bilang mga tao ay normal sa atin yun na makaramdam at makaranas ng ganun, no? Huwag may dumating sa ating simbahan na magandang pananamit. Normal dahil sa Pilipinong kultura natin ay mukhang mas nakatingin tayo sa physicality. Ngunit sa kabila ng pagiging normal na yun ay normal nating nararamdaman, sa tingin ko yung ang una natin tingnan ay yung pag-amin sa ating sarili na meron tayong ganong klaseng pagtingin. At ang pangalawa, yung pag-iingat. Pag-iingat na ingatan natin yung ating actions na hindi magdulot. Maaari ding ma-misinterpret natin o yung turo at mamaya naalala ko tuloy yung kaibigan kong mayaman na naging kaklase ko rin, no? Sabi niya bakit parang lagi na lang binibigyan ng special treatment yung mahirap daw. Mukhang na-offend siya lagi sa kanyang mga klase. Pero siyempre, ang katotohanan, mas marami talagang pribilehiyo yung mga nakakaangat sa buhay at mayayaman. Ngunit baka ma-misinterpret din natin na dapat din ang kahit na mayaman, ibigyan din natin sila ng paggalang at pagrespeto at pag-ibig at pagmamahal. Ngunit mag-iingat lang tayo sa pagtrato natin sa magkabilang ah, relasyon sa tao sa isang walang less opportunity o sa isang merong oportunidad sa buhay yung mga mayayaman na tao. So, kasi baka maging impartial din yung ating trato. No? Oo, kaya Maring nga eh. magkaroon, Pastor, oo, matamayaman naman, ano? Hindi mata pobre, oo, matamayaman naman yung at nangyari. mayaman, oh, yun Oo, yung sige. balance, oo. Salamat po, sir. Siguro yung sa ano naman, marami na kasi nasabi kanina, no, sa how should we practice social justice within our community. Ah, of course, gusto ko na lang sabihin doon na lang sa maliliit siguro na bagay tayo, no, mag-umpisa, no. Kahit sa simpleng pagiging masinop, no, yung pagwag magtapo ng mga baso-basura, siguro isang malaking bagay na 'yon, no. Minsan lagi tayong nakatingin sa mas malaki na aspeto o gawa, pero yung maliit ay hindi natin na nakakaligtaan natin yung mas maliliit na bagay. Minsan nga ang ito bilang isang pamilyadong tao, no, kadalasan ang ating mas nakakaawa yung kasama natin sa loob ng bahay dahil nga lagi tayong magkasama at hindi natin nabibigyan ng mas maganda na klase ng pagtrato. Mas nakakapikon, napipikon tayo sa asawa natin, no? Napipikon tayo minsan sa anak natin, ang kulit-kulit. Pero sa labas, ang bait-bait natin, no? Ating projection sa loob ng simbahan, ang bait natin. Pero yun nga sa sarili natin sa loob, no, sa loob ng ating pamilya ay mas nalilis natin yung pag-ibig at pagmamahal na sinasabi ng Panginoon natin. So, siguro maganda yun na kahit sa maliliit na bagay, umpisa natin sa ating sarili, sa ating tahanan, at sa maliliit na bagay po. Yun lang sir, salamat sa klase at marami po ako natutunan sa pakikinig. Thank you po. Okay, thank you, guys. So, ayun, muntik na natin maubos yung ano. Doon nga pala na meron ako na miss out, no, yung discussion sana sa Micah 6:8. Yung tungkol dun sa mercy week kasi nandun sa verse 13 and 14.
And then meron na akong tinraw na question doon sa opening kung naalala ninyo dito sa James na dapat ba ang paghati ng chapter 2 ay hanggang verse 13 o dapat talaga mag-move siya ng further. Yun yung magiging focus natin next meeting, no? Kaya inuhold ko muna yung aking sagot doon yung tungkol sa popular na faith without works is dead. Titingnan natin yun nga initially by context and then susunod lang titingnan natin yung mga opposing views. So medyo pupunta tayo sa systematic theology next meeting. Pero alam ko naman na ano yun para mas maging bukas, no? Mas may bukas yung kamalayan natin tungkol sa usapin tungkol sa sinasabing faith without works is dead. Kahit na para alam nyo na kung ano yung sagot ko tungkol dito sa no, pagbasa dito sa lalo na na ako nagpapasalamat dahil napag-aralan natin yung Leviticus 19, di ba na hindi talaga siya separate sa if you love your neighbor, talaga part siya talaga ng Christian responsibility natin. Again, thank you yung teka lang po.